Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Malts TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babae para sa isa namang reaction video at itong gagawa natin ng reaction ay galing dito sa channel ni Ariel TV. Sa mga dito nakasubscribe sa channel ni Ariel TV, nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at i-subscribe ang kanyang channel mga kababayan at syempre supportahan po natin ang kanyang mga video uploads. Ang daming pinapadala pati anti-submarine helicopter ng Pilipinas i-deploy sa West Philippine Sea. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At i-click mo na rin ang notification bell para ma-update ka palagi sa mga latest video uploads natin. Alright, so wag na natin patagalin. Umpisa na natin to. Let's go. Ariel TV. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Anti-submarine helicopter ng Pilipinas ipapadala sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Magpapakalat ang Pilipinas ng anti-submarine helicopter sa West Philippine Sea, sinabi ng militar nitong Martes, ilang araw pagkatapos ng pinakahuling tapatan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Newest addition to our capabilities, especially in terms of maritime patrol and maritime security. This aircraft, the AW159, is an anti-submarine capable aircraft. So, kaya niyang i-detect yung mga submarines na nasa ilalim ng dagat, no, ng tubig. So we don't need to see them with our own eyes. We just need this type of aircraft in order for us to detect possible existence of submarines. Ganda to. This aircraft is also capable to interdict them or to hit them. No, hindi lang yung detection. It has the capability to strike them. Wow. So meron siyang torpedo that can hit any submarine that is illegally inside our territorial water. So ito sinasabi po illegally inside ng teritoryo ng Pilipinas, no? Ibig sabihin pag may mga pumapasok diyan, no, na submarine sa West Philippine Sea na illegal po na pumasok, no, kaya nitong i-detect, no, netong helicopter na to, no? Napakaganda po netong helicopter na to dahil wala naman tayong ganong barko, no, na pwedeng makadetect ng mga submarine. So ito, pwede siyang lumipad kahit saan sa West Philippine Sea, no? At kaya niyang i-detect yung mga submarine na pwedeng i-deploy diyan. Sino ba nagdi-deploy ng submarine diyan? China lang naman, 'di ba? Yan lang naman ang pwede nating i-detect na illegal na papasok diyan sa West Philippine Sea dahil yung Amerika naman inaalaw naman natin yan na makapasok diyan at yung mga kaalyado nating mga bansa sa let's say Japan or South Korea, di ba? Pero yung China, yan yung isa sa binabantayan natin diyan, no, na illegal na submarine na pwedeng pumasok sa West Philippine Sea, no? So tuloy natin. These assets are very important in our inventory because when we say maritime patrol and maritime security, we want to ensure that we monitor all the illegal entries into our territorial waters and even into our exclusive economic zone. Dapat ma-monitor natin. Pero may limitation lang yung mga ISR natin, for instance, no, yung eye in the sky or yung mga drones natin or even the visuals of our ships. We need to know also if there are submarines. Yun yung sinasabi natin, no? Kagaya ng drone, no? Mga aerial view lang yan, no? Makikita lang niya sa ibabaw lang, yung mga long distance lang, no? Na hindi naman nakikita ng mga barko natin. No? May tinatawag kasi tayong horizon. No? May mga part na pagdating doon sa dulo, hindi na natin nakikita. 'Di ba? Yung drone ngayon, pag lumipad dyan, yung hindi nakikita ng barko, no? Pwedeng makita ng drone. Ang problema, yung mga nasa ilalim, no? Yung helicopter na to, may capability siya na makita o ma-detect yung mga submarine, no, na illegal na pumapasok diyan sa West Philippine Sea.
flying the routes within our territorial waters or within the exclusive economic zone. Ganda So to. this is where this aircraft will come in very useful. Directive ng ating Pangulo still stands that we will not give up an inch of our territory. Yun yung pinaka-general na order, utos ng ating Pangulo. Especially our territorial waters and our exclusive economic zone, these do not belong to China. And whenever they challenge us, they always say that this territory belongs to China, go away, no? So ganun yun tayo. Sina-challenge rin natin sila, no? That this belongs to the Philippines, this is our exclusive economic zone. Do not interfere with our mission. Ang AW-159 Wild So yun, no, parang hinahamon nga, no, ng Pilipinas o ng Pangulo ng Pilipinas, no, yung ginagawa na yan ng China. At ito yung sagot natin, no, dyan sa ginagawa na yan ng China. Cat Chopper ay ang pinakabagong karagdagan sa mga kakayahan ng AFP sa Maritime Patrol and Security. Maaari nitong makita at matamaan ang anumang submarino na ilegal na pumapasok sa karagatan ng Pilipinas. Sabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., ang AFP ay may 2 anti-submarine helicopter na binili mula sa United Kingdom. Inaasahang matatapos ng mga piloto ang kanilang pagsasanay sa Nobyembre. Inaasahang ipapakalat ang mga helicopter sa West Philippine Sea ngayong taon. Plano rin ng AFP na bumili ng 4 pang anti-submarine chopper sa mga susunod na taon. Inaasahang magde-deploy din ng AFP ng mga karagdagang barko sa West Philippine Sea sa susunod na taon sa sandaling dumating ang mga bagong barko. Inakusahan ng Pilipinas noong nakaraang linggo ang China ng pagbuntot at pagtatangkang harangan ang isang barko ng Navy. Gagawin ng Philippine Coast Guard ang lahat ng makakaya upang matiyak na hindi mawawala ng kahit 1 sentimetro ng teritoryo ang bansa. Sinabi ng bagong pinuno nitong si Admiral Ronnie Hale Gavan noong Huwebes. Nangako rin si Gavan na palalakasin ang mandato ng PCG partikular sa pagpapatupad ng mga pangunahing tungkulin nito, lalo na ang pangangalaga sa mga karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. We will strengthen the performance of the Philippine Coast Guard in the implementation of 5 main functions, namely maritime safety, maritime security, maritime search and rescue, and maritime law enforcement, as well as environmental protection. As always, I will remain to be steadfast in protecting our country's maritime interests and territories, particularly of our country's sovereignty and sovereign rights, as well as protecting the livelihood of our fisher folks and other users of the sea. To re-echo the very clear guidance of our President, as the Commandant of the Coast Guard, I will never issue any directive that will cause us to lose even a centimeter of our territory and jurisdiction. Naghahanap naman ang Philippine Coast Guard na makakuha ng 19 na seater na eroplano para sa kanilang patrol operation sa West Philippine Sea. Sinabi ng tagapagsalita ng PCG na si Rear Admiral Armando Belilo na magsisimula na ang proseso ng bidding para sa 2 eroplano, pagkatapos magbigay ng pag-aproba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang budget na 1.6 billion pesos. Ito ay makadagdag sa mga sasakyang dagat na nakadeploy sa West Philippine Sea at iba pang mga lugar ng pag-aalala habang nasa pagpapatrolya. Sabi ni Belilo, sa ngayon, sinabi niya na ang PCG ay may isang Islander airplane at isang Cessna airplane na nakadeploy upang tulungan ang mga PCG substation at detachment sa West Philippine Sea. Sa ika-122 anibersaryo ng pagkakatatag ng PCG noong Martes, nangako si Marcos na susuportahan at i-upgrade ang PCG sa pamamagitan ng pagbibigay ng modernong kagamitan at pagsasanay ng mga tauhan upang matugunan ang mga hamon sa West Philippine Sea at ang papel nito sa paghahanap, pagsagip, at pagtugon sa kalamidad. Inihayag niya ang planong pagkuha ng 45-meter fast boat para sa PCG na gagamitin bilang patrol vessels at nagpasalamat sa mga kaalyado ng bansa sa pagtulong sa West Philippine Sea. The training and the capabilities of all our people, especially the Coast Guard, not only because they are on the front line in the problems now that we're facing in the West Philippine Sea, but also because of the very important function that they play when it comes to search and rescue
when it comes to maritime incidents, when it comes to even disaster assistance, marami silang ginagawa. So we are continuing to the new vessel that we are seeing there, the 40-foot vessel that's made in Cebu. Yan ang isa sa ating mga idadagdag natin. We will eventually have 40 of them, and that will give us an increased capability. This is 40 ongoing. vessels. No? The Philippines is lucky as we have many friends around the world, and marami sa ating mga kaibigan na karatig bansa, at kahit na yung galing sa malalayo ay tinutulungan tayo para pagandahin at patibayin ang ating Coast Guard. Alright? Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Philippine Coast Guard, we of course appreciate ang ibinigay sa atin ng Kongreso na 200 million. As I said, sa mga nakarang interviews ko, we only had 10 million for the past so many years. Grabe, So no? we cannot Laki. just complain pa. No? I think 200 million is more than enough for now, for us to sustain our efforts in performing our mandates. Not just in the West Philippine Sea, Thank you, but of Mr. course President. in patrolling our entire maritime jurisdiction as an archipelagical. At this point, we were. For the Philippine Coast Guard, we are still performing our Thank you, Mr. patrolling President. duty, I will request our President to we're remain going on to continue stage our to patrol. receive humble We're going to mementos sustain our given presence in the by West Secretary, Department of Transportation, Now, kung Secretary mapapansin Jaime J. natin, Bautista, there are still some to be assisted changes by our stage party. based on how China react. For example, with the last Rore incident na nagkaroon ng water cannon, when we exposed it to the international community, they were criticized and condemned. And then the following Rore, hindi naman na nila ginawa yan. So I think our direction under this administration of exposing the aggressive behavior of China and maintaining our presence in the West Philippine Sea is very effective to modify the behavior of China in at least adhering to Requesting the party for the. Para sa mas madaming update tungkol So parang natakot na yung China na ulitin yung mga ginagawa nila dyan sa West Philippine Sea. Alright? So kayo, anong opinion ninyo dyan? I-comment down niya sa ibaba at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe. Like, share, at comment dyan sa comment section. Don't forget to subscribe din dyan sa channel ni Ariel TV. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli yan yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.